Yo, what's up mga pre? Nagbabalik na naman tayo. Hello, yan. So, yung mga pre, no? Nagkabit nga pala tayo ng voltmeter. Kita ba? Ayan. Para kita natin yung um, ilang percent yung battery kasi hindi yan kita dito eh. O, diba? Hindi kita. So, naglagay ako niyan. Kita ba? Ayan, 100% at 79.5, 79. Kaya testing natin yan, no? Para sa ating e-bike. Tapos testing natin kung gaano katagal yung charging niya mamaya pag uwi. Let's go. Yo mga pre, let's go. Let's try na agad natin tong e-bike. Sound trip muna tayo. Ayan, try agad natin. Let's go. So, check natin kung ilan yung matitira dito mamaya pag uwi. Tapos, kung ilang oras yung charging niya. Pagka uwi natin tapos kinabukasan. So, naka-lead acid tayo na 72 volts, 20 Ah. Yes, naka. Let's go. So, ang gagamitin lang pala natin mga pre, 1 and 2 lang, 1, 2 lang. Di pa lumarating yung ating plan na ikabit yung battery equalizer. So waiting lang tayo kay Shopee. Ito yung nasa ano pa yata eh. Nasa China pa yan, over pa sa carrier sa papunta Pilipinas. Medyo matagal pa yata yan. So sa ngayon, ang gagawin muna natin is mamonitor natin yung ano niya, yung battery capacity niya. Tsaka yung percent kung ilan yung mako-consume natin sa ano, sa balikan papuntang trabaho hanggang pauwi. Bali hindi tayo gagamit ng tray, mag 1 to 1 to lang tayo. Sa limit yun ng ano, ng takbo, no? Yeah, lalim. So samahan nyo ako mga pre, no? Tignan natin kung may mga pabalik-balik tayong gagawin mamaya. Yo, what's up mga pre, no? Dito ngayon tayo sa may Concepcion, malapit sa Rusty, kasi mga taga Marikina, alam nila yan. So ang gagawin muna natin mga pre, no? Kakain muna tayo. So ang nakaka 10 kilometer tayo, ang battery natin ay meron pang 91%. So ayun guys, kain muna tayo, no? Dito tayo kakain. Ayan. Kain muna tayo panseto, balikan natin. Yo, what's up mga friend? Dito tayo ngayon sa may Concepcion, sa may Rusty. So from San Mateo to Concepcion, naka 10 kilometer tayo, no? Hindi natin napakita ko pala to kanina. So nabawasan ng 7% yung ating odo. Ayun, 6% nga, bumabalik siya. So 6% lang yung nabawas sa ating odo, no? Punta na tayo sa pinagtatrabahuan ko sa may plant 1. Malapit lang yun dito, mga 1 kilometer lang. Almost, or 1 kilometer halos. So nung nag-shift pala ako sa e-bike from motor PCX, so sa daily ride ko sobrang tipid talaga, no? Hindi na kasi ako nagpapagas kasi yung trabaho ko office, kalahating araw office, tapos kalahating araw is magra-route ako. So tatlong planta pala yung niraroutan ko, ay hindi, dalawa lang pala, tsaka isang head office. So sa case ko naman, kapag naggagas ako ng 100 to 150 a day,
Sobrang lakas kasi ng gas consumption ko, lalo na paikot-ikot tayo sa Marikina. Tapos meron din ibang pinupuntahan na lugar. So medyo masakit talaga yung gas niya. Nakain pa ako. Hindi katulad dito sa e-bike. Sa e-bike, halos 2 araw ko itong ginagamit o minsan isa. Pag sobrang dami kong RAR. Tapos magcha-charge ako pa uwi. Sa charging naman, maabot to ng 6 to 8 hours. Estimate ko pag medyo talagang lubat na lubat siya, no? So mamaya testingin natin. Nag-start tayo ng 100%, no? Tapos pag uwi natin, i-stitch na natin kung ilang percent, tapos mag-charge tayo. Check natin kung ilang oras. So gising lang tayo ng madaling araw para tignan kung sulit nga ba yung ating paggamit ng e-bike. So estimate ko naman sa charging niya, kung malakas ba akong gumamit, siguro nasa nagre-range siguro ito na mga 40 pesos to 60 pesos per charge na per full charge. Mga ganun siguro. So titignan na lang natin yan, hindi ko masyadong ma-calibrate pero mga estimate ko ganun yan. So mura pa din. Hindi katulad ng magagas ako 100 to 150 a day sa motor. Since Marikina lang naman tayo nag-iikot, ba? Nangalan tayo naman. So, check na lang ulit natin yung yung battery percent kapag pauwi tayo. Yeah. So, dito nga pala tayo sa plant 1. Ayan. Dito tayo sa work ko. So, umabot siya na almost 2 kilometer, no? Pero tingin ko hindi naman sakto 2 kilometer yan, yun mga boy. Okay. Yan, dito na tayo guys. Patayin natin mamaya ulit. Yo, what's up mga pre? Nandito naman tayo, nagbabalik at pauwi na tayo guys. Nandito tayo sa work. Ayan, pauwi na tayo, hapon na. 5:12 na ng hapon. So, battery natin ay 88%. Ito 88%, 77 volts. Dito kasi 76, no? Hindi sila tugma pero mas accurate to. So, babiyahe tayo ulit, zero trip. Subukan ko muna dumaan doon sa may pagupitan, siguro doon sa may Concepcion. Gusto ko na rin magpagupit pero depende pa rin, tignan natin, or baka dumiretso na lang ako sa bahay pag tinamad ako. So let's go, uwi na muna tayo. So titignan natin kung ilang percent yung matitira, no? So titignan natin kung ano yung mababawas sa percent ng battery, no? Ang daan nga pala natin guys, yung sa tayo dito sa may one way papuntang Concepcion, papuntang JP Rizal. So ang dami kasing nagtatanong sa akin dito sa trabaho kung aabot daw ba yan sa balikan ng San Mateo. Araw-araw ko na itong ginagamit kasi. So hindi ko na talaga ginagamit yung PCX. Itong e-bike na talaga ang ginagamit ko ngayon. So kaya naman. Wala lang yung ginagamit natin, 1 or 2. Yung may limit. Yan. Para medyo tipid tayo sa battery. So wish natin makakapag-upgrade tayo ng lithium battery na 72 volts din, no? Kahit mga PTH man lang. So mag-ipon tayo hanggang next year. Malay mo naman, di ba, makabili tayo. So meron nga palang kumakalat na balita ngayon, ngayong May 2, na sabi ni
LTO tungkol naman sa mga e-bike. So papakita natin sa screen kung ano yung mga nabanggit nila tungkol sa e-bike, kung saan tayo pwedeng dumaan at saan tayo bawal dumaan. So sa case naman ng e-bike natin, dahil kakakuha lang natin ito, kailangan mag-check tayo kung saan tayo pwedeng rumuta, no? Bawat tayo sa may EDSA, Katipunan, C5, lalong-lalo na kapag hindi tayo nakaregister, no? So sa mga gantong e-bike, pwede naman tong i-register sa LTO, pero kailangan is nasa 50 kilo pataas yata yun, or kaya niyang tumakbo ng at least 60 km, no? Above siya ng mga e-bike na halos sa 40 km lang, kung tama ako, no? Paki-correct na lang. So papunta na tayo dito sa may Concepcion McDo, mga pre, no? Geng geng, maga pa naman. Yun nga pala guys, sana dumating na yung ating battery equalizer, no? So bibidyoan din natin yan sa pagkabit ng battery equalizer. So titignan kasi natin yung mga voltage ng mga battery natin para tumagal din, no? Kailangan pantay-pantay yan, walang naiiwan na madi-discharge, walang mauunang na puno, lahat sabay-sabay dapat. Abot pa tayo sa green light, mukhang hindi abot tayo. Dami kasi nakaharang na ano dito, mga jeep. Paldo eh. So, sa battery natin, no, kayang-kaya talaga, no, ang bilis pa rin ng takbo niya. Kasi ang case ng mga lead acid kasi pag umihina na yung battery niya, so yung takbo niya apektado, babagal din. So dito na tayo sa dambakal ng Marikina papunta ng Pearl Lane. Ayan. Hindi ko alam, saan pupunta si Kuya. Kuya Joe! Di ba? Ang tahimik na yung ginagamit mo E-bike! So kita naman sa ating panel gauge, nakaka 5 km na tayo, ano? So andito na pala tayo sa may papunta ng Marikina, no? Halos papunta na rin tayo sa arko ng sa arko ng Marikina. So andito na tayo sa may Nangka. Ayan, McDonald's, oh. Sa mga nakakaalam yan, McDonald's na yan. So yan mga pre, nandito na tayo sa may arko ng San Mateo Rizal. Ayan, kitang-kita naman, oh. So nakaka 7 kilometers na pala tayo papunta sa bahay. Para sa may-ari ng isang e-bike na 72 volts, 20 amperes na lead acid, kayang-kaya naman siya. Nang balikan from Marikina, di ba? Kaya pa nga natin dumaan nito ng Timberland. Pero hindi ko na na-try. Re-recta na tayo siguro pa uwi. Pero tignan natin, no? Wala namang masamang sumubok, no? So mas pinili ko nga palang gumamit ng e-bike kaysa PCN. Gawa nung dito na talaga kayang mag-sustain ng gasolina. Kakain ka pa, di ba? Eto, lapit-lapit lang ng trabaho sa pambayan lang naman ang pagitan nito eh. Kayang-kaya na pang magbalitan, di ba? San Mateo to Marikina, Marikina to San Mateo. Kasama pa yung mga route ko doon, no? So, gawa tayo ng video clip na siguro sa susunod na lang na video kung gaano karami yung ikot ko doon sa plan ay sa trabaho ko, no? From bahay tapos pag-route papunta sa mga planta. Doon separate video na lang yan, no? Tatakbo kong 1-2-1-2. Gusto ko kayang-kaya ng paano pa kaya kung naka-lithium battery to? Palong-palo talaga to. Sana girl,
Saka naabot ang e-bike mo. So 22 volts, 20 amperes na lead acid. Not bad guys, mga pre. So mga pre, no, dito na tayo sa SM San Mateo. Ayan, no. So yung ating kilometer sa may, ano natin is 9 kilometer na siya. So yung battery natin ay estimate ko nasa 76 to eh. Bumabalik-balik eh. 75. So from Marikina to San Mateo ulit, talagang kayang-kaya mga pre, no? Kaya hindi ka niya bibitinin, no? Kahit may dala ka pa, okay, backride ka pa, kayang-kaya to eh. Pero malala mga pre, no? Nasa siyang traffic dito, no? Ang sakit talaga na makitang nauubusan ka ng gas sa gitna ng traffic. Hindi katulad ng mga e-bike. Ang traffic na. Wow, ibang traffic. Anong meron mga pre? Ang kagandahan lang dito, grabe ang free wheel ng e-bike mga pre. Pag sinabing free wheel talaga siya mga pre, free wheel talaga to. Sobrang haba ng free wheel niya. Kapag sumagat ka ng bilis, tapos binitawa mo na ganyan, no? Ngayon, haba ng free wheel niya, no? Diba? Gear 1 pa lang yun. Paano pag ginip pa na try natin? Gear 2, medyo matilis na, di ba? Pag-brain natin, nakaba ng free wheel, di ba? So, yun yung mga tips na pandagdag lang naman para sa ating mga e-bike users. So, andito na nga pala tayo sa may gitnang bayan, no? Sa Mateo, gitnang bayan. So, malapit na nga pala tayo sa bahay. So yung nabawas lang na battery sa atin from 88 ba yun? 72. Ang nakonsume na natin ay 13 kilometers. So pwede na rin guys, no? Sobrang haba pa nang pwedeng ibiyahe niyan. Kumbaga kaya ka pa niya ibalik ng Marikina. So dito na nga pala tayo mga pre sa Parkland. Still using our e-bike. So check natin, no, pag malapit na tayo nito, yung battery na from 88%. Check natin mamaya, no. Let's go. Okay, dito na tayo mga pre, no. So kita mo na may mga battery, no, from 88% dun sa may Blue Wave to San Mateo ng Bayan, 72% yung natira. Kaya pa nitong dalhin sa Talban or pa. So yun nga pala guys, no, 73% yung natira. Sa battery ko yung kukita nyo, yun, no? From 88 to 73%, 73 volts, 74.6 volts. So, laking tipid talaga mga pre. Diba? So, yun lang naman mga pre for today's video. Pasok mo na ako. Yo, what's up mga pre? Nandito na naman tayo. So, ayan. Pakita natin. Yung drive natin kanina ay ang natira ay 75%, 76, 75.1 volts. So, ayan. 74 volts. Ang natira ay 75% battery, no? So, i-charge natin siya. Tapos, ayan, 75%.
So, i-charge natin siya. Tingnan natin kung ilang oras siya magpo-full charge, no? Kung ilang oras bago siya mag-full charge. No, isaksak na lang natin. Ang oras ngayon ay... So, oras ngayon ay 7:12 na ng gabi, Saturday. So, mamaya tignan ulit natin pagbalik. So, i-charge natin, saksak natin charge. So, ayan, okay na naman natin. Tapos yan, charge na natin. Ayan, guys. Yan, charging na siya, no? Pagkasaksak pa lang natin, ay automatic na kagad ng 78% yung 75. So, ang bilis niya mag-charge kasi hindi naman masyadong lobat, no? So, balikan na lang natin mamaya. So, para matesting din natin, no? Kung gaano kabilis. 7:13 tayo nag-start. So, balikan natin mamaya guys. Yung mga pre na 100%. Oras 4 AM nakasobra tayong tulog. Probably night. Punutin ko na.